ang kapulisan, kasundaluhan, kakampi natin. 2 milyon sa Luzon, 1 milyon sa Visayas, 1 milyon sa Mindanao. Ano ba kayo magwawagi ang katotohanan? Ipag-meeting kami kay General Browner. So ano na pag-usapan? Lahat ng problema ng bansa, sinabi ni General Romy Pugis. Ang sagot ni General Browner ganito: makakaasa kayo, sir, ang buong AFP, hindi kami bulag, hindi kami pipi, hindi kami bigi. Di naman kami nagkulang sa aming pag-uunawa. Di ka namin isusuka. So dapat ang sinusunod rin ng Armed Forces of the Philippines, taong bayan. Sino lang ang grupo na nakikipaglaban, na kumakausap ng harapan sa pamunuan ng ating armed forces kay General Browner at sa mga 20 to 30 active generals from J1 to J10? Sino lang ang kumakausap? United People's Initiative lang. Tayo po. Ang kapulisan, kasundaluhan, kakampi natin. Common knowledge naman ito. Sino lang ang grupo na nakikipaglaban, na kumakausap ng harapan sa pamunuan ng ating armed forces kay General Browner at sa mga 20 to 30 active generals from J1 to J10? Sino lang ang kumakausap? United People's Initiative lang. Tayo po. Okay? Kahit malaman ito ng armed forces, open naman ito, alam naman nila. Nakipag-meeting kami kay General Browner sa GHQ, nandyan ang lahat ng active generals from J1 to J10. Lahat. Binilang namin 25 o 30 sila eh. Chief of Staff, General Browner, Vice Chief of Staff, G1, nandyan sila. Tapos kami naman, nandito sa kabilang mesa. General Romy Pugis, General Felizardo Simoy, General Carlos Hita, General Virgilio Garcia, Admiral Jose Suarez, Colonel Betran, ako, Ma'am Gemma Soto, adopted ng batch 89. So maraming gustong sumama sa amin, pero nilimitahan lang namin at baka mapuno yung conference room. So ano na pag-usapan? Lahat ng problema ng bansa, sinabi ni General Romy Pugis. Lahat. Lahat kami nagsalita. Lahat ng problema ng bansa. Ngayon, sumagot si General Browner. Ang sagot ni General Browner ganito: makakaasa kayo, sir, ang buong AFP, hindi kami bulag, hindi kami pipi, hindi kami bigi. O yung sagot nila, ha? Para alam nyo, yun ang papag-usapan. Ngayon, ako yung huling nagsalita. Ang sabi ko sa mga general, kay General Browner, sa lahat ng general active, wala na tayong maasahan sa executive branch. Lalong-lalong wala na tayong maasahan sa legislative branch, both lower and upper. Sinaid na nila ang kaban ng bayan. Ang judicial natin, wait and see. At alam natin yung iba sa kanila nasusuhulan. Ang nakakatakot, hindi lahat, pero yung ibang active general na bayaran na rin ni Romualdez. Sabi ko sa kanila, pag wala nang matakbuhan ang taong bayan, wala na talaga, wala ka nang matakbuhan, isa ka pupunta. Mag-aarmas na ang taong bayan para proteksyonan yung natitira nilang dignidad at yung natitira nilang nag-iisang buhay. Sumagot si General Browner, Kap, sana huwag naman mangyari yan. Sagot ko sa kanya, buti, sabi niya, baka sausawan ng ISIS o ng ibang
forces, maging battleground tayo. Sagot ko sa kanya, General Browner, buti alam mo, sir. Yan ang naging pag-uusap namin. Ngayon, yung lumalabas sa social media, ang daming lumalabas. May kumausap raw sa mga active na hinihikayat silang mag-withdraw ng support sa Pangulo o sa gobyerno. Wala naman ganun kami na pag-usapan. Baka ibang grupo yun. Wala naman ganun. Ang sabi lang namin, sana balik tanawan nila yung kanilang pinanumpaan. Anong pinanumpaan nila? Protect the people and uphold our Constitution. May nakalagay ba sa pinanumpaan nila na protect the President at yung mga korap? Wala. Okay. Meron tayong tinatawag sa military na hierarchy. Chain of command. Pakinggan nyo itong mabuti para maunawaan nyo. Ang sabi nila, kailangan proteksyonan nila yung duly instituted or duly na inupo sa pwesto. Proteksyonan nila. Yun ang karaniwan nilang sagot. Ang punto natin doon, kung hindi dinaya ng Smartmatic, ang nag-upo rin sa presidente, taong bayan. Ngayon, ang presidente, iniupo ng taong bayan. Ang nag-upo sa presidente, taong bayan. So dapat, ang sinusunod rin ng Armed Forces of the Philippines, taong bayan! Iniupo lang natin yung presidente. Ngayon, bago ako magtapos, kung iniupo natin siya, pwede rin ba natin siyang tanggalin? Pwede. Tayo nag-upo Kaya lang, paano natin siya tatanggalin kung mag-isa lang si Brother Placido? Paano natin siya tatanggalin kung 100 lang tayo, 200? Paano natin tatanggalin siya kung 3,000 lang tayo, 10,000? Ang kailangan makita ng international community, international, ibang bansa, na milyon ng taong bayan from Luzon, Visayas, Mindanao, walang magsasalita. 2 placard lang ang ilalabas. Tama na ang korupsyon. At ang presidente, you are fired by the people of the Philippines. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos baba! Anong? Illegal ba yun? Hindi! Karapatan na niya ng bawat Pilipino! Illegal ba yun? Hindi! Sinong ayaw dun sa gagawin natin? Gusto namin! Yung liberal, makabayan black, administration, at yung western world. Ayaw nila nung gagawin natin. Kaya, sila yung manggugulo. Sila yung manggugulo. Sisingitan ka, tayo, tapos manggugulo, para may dahilan sila na i-disperse ka. Agree or not? Agree! Okay, turuan ko kayo para alam na ng lahat. Wala na, ang laban ng UPI simula nung pandemic, wala kaming tinatagong laban. Bago kami gumawa ng aksyon, nakikipag-meeting kami sa mga kapulisan para alam nila yung plano natin, nilalatag natin yan para walang lihim. Hindi tayo naglilihim. Okay. Kung 1,000,000 tayo dito sa Luzon, 1,000,000, swinerte 2,000,000. Okay? Ang placard natin, 2 lang. Ayaw na namin sa putangin ng korupsyon na yan. BBM, you are fired. Okay? Walang magsasalita. Walang magsasalita, placard lang. Okay? Pag may pumasok na nagsasalita at iba yung placard, pwedeng paalisin ng pulis, pwede natin paalisin. Bakit? Hindi sila kasama sa atin. Agree or not? Agree! Kasi ang usapan, walang magsasalita, tapos sila sumisigaw. Tapos ang placard lang 2, sila may placard na Sara resign.
Marcos, Duterte, parehas lang sila. Tama, tama. Oh, hindi yun ang napag-usapan. So alam nyo na kung paano natin sila tatanggalin, ha? O yan, alam na nung kalaban natin. Hindi na makakapasok yung mga yan. Okay. 2 milyon sa Luzon. 1 milyon sa Visayas. 1 milyon sa Mindanao. 2 plakad lang. Kakampi na natin ang pulis at kasundaluhan. Palagay nyo, bababa si BBM, hindi. Bababa! Ulitin ko, bababa siya o hindi? Bababa! Milyon na eh. Hindi! Kasi ang utos sa kanya ng Western World, huwag ka nung kang bababa. Nakuha nyo na? Nakuha nyo na? Opo. Okay. Ngayon, ang gagawin natin mapayapa, susundin pa rin natin yung ating konstitusyon. Kung sino yung sinasaad ng konstitusyon na dapat pumalit, sundin natin. Para yung acceptance natin ng constitutional mandate natin ay masunod. At yun rin ang gusto ng international, susundin natin kung ano yung konstitusyon na meron tayo. Nakuha nyo yung idea? Opo. Gets ko na. Nakuha nyo? Nag-gets nyo? Opo. Kung nagkataon ang ayaw ng taong bayan, nagkaroon tayo ng, huwag ng people's power, kasi yung people's power, gas-gas na yan. Wala yan. People's Power 1, isang malaking kamalian. People's Power 2, isang malaking kamalian. Tapos ito na naman, People's Power 3 ka. Baka maging kamalian. Mag-isip tayo ng tama, huwag yung People's Power. Ano yung sasuggest nyo? Ano yung sasuggest nyo? Yan, pag-isipan nyo, ha? Naku, pinag-isip na naman kami. Kasi bakit iniiwasan natin yan? Pagkakudilos, yung kabilang kalaban na gusto rin nila pababain si BBM para makuha nila yung leadership, mga dilawan, ang sisigaw rin nila people's power eh. Hindi parehas na tayo. Dapat ibahin natin. Dapat maging unique tayo. Ano suggestion nyo? Suggest kayo. God power! God power. Power Ranger! Power Ranger. Go, go, go! Power Ranger! Yes! Go, go, go! Para tayong anime nun. Para tayong cartoons. Isalba ang bansang Pilipinas. People Initiative. People Initiative. Pag-isipan nyo, tapos bukas, yung pinakamagandang suggestion, magpapa-imprenta tayo, tapos may premyo. Slogan. Okay, ha? Okay, okay. Ha? May premyo. Okay, sir. Yung makakagawa ng maganda na tawag sa atin para hindi siya maging, may ano na ron eh. Huwag na yung gamitin natin, may premyo. Pag-isipan nyo mabuti, ha? Mga vlogger natin, magagaling yan eh. At may tip ako sa inyo, gamitin nyo yung word na kayumanggi. Ah, okay. Ha? Kaya ang kulay ng ating United People's Initiative, brown, kayumanggi. Bakit kayumanggi? Karamihan ng ating kababayan mahirap. Pag brown ang t-shirt mo, wala kang pambili, kahit nakahubad ka, brown rin, pinturahan mo yung balat mo. Tama. O, di ba parang brown rin yun? Kayumanggi. Yung pangalan natin, lagyan nyo ng word na kayumanggi. Okay. Para alam natin tayo yun. So yan, may premyo tayo bukas, ha. Ngayon, ulitin ko, para tayo manalo, mahirap gawin. Pero kung pagpipilitan natin, kung isi-share nyo ito, bukas na bukas, tapos na problema ng sambayan ng Pilipinas. 2 milyon sa Luzon, 1 milyon sa Visayas, 1 milyon sa Mindanao, 2 placard lang, tapos na ang boxing. Mahirap gawin. Pero, kung yung mga estudyante natin, mga Gen Z, kagaya ni Kuya Park, kagaya ni Ate Amor, kagaya ni Kiko Barsaga, na matapang, lumalaban, handang mamatay, handang makulong. Kung karamihan ng mga Gen Z, mga estudyante natin, karamihan,
ganyan ang pananaw, marami rin ang estudyante. Milyon sila. Tama, mali? Tama. Tama, mali? Tama. Simulan nyo na i-share yung mga video na yan doon sa mga website, FB page ng mga school and universities, colleges, alumni association. I-share nyo na yan. Sila ang pag-asa ng bayan. Kung ikaw naman is Kristiyano, kung ikaw is GIL, kung ikaw is Jesus Miracle Crusade member, kung ikaw ay INC member, kung ikaw ay kahit anong klase ng iyong religion, i-share mo na rin yan sa FB page nyo. Ito, kasi nananawagan na tayo na para matapos na ang laban, magkaisa na tayong lahat. I-share nyo. Yun ang mapayapang pamamaraan para manalo tayo. Walang iba. Dahil pag hindi natin ito ginawa, ang susunod na hakbang na mangyayari, isang madugong pamamaraan. Magandang gabi po sa ating lahat.